Bilang ko sa kamay ko kung ilang beses kami nagkita ng dad ko. Una, bata pa ako, maliit pa ako. Pangalawa, nung graduate ako ng high school. Tapos nung pangatlo, last 2 weeks lang. Nung oras na yun, inisip ko, ay, lalapitan niya ako, kausapin niya ako. Pero hindi nangyari. Hanggang umuwi na ako sa bahay. Naisip ko, baka nahihiya lang yung papa ko na kausapin ako kasi may kasalanan siya sa akin, parang ganun, baka nahihiya lang siya. Naisip ko, punta ako doon, ako na mismo yung mag-initiate. So, nagpunta ako, kahit gabi na. Mga nakakating ako 11. Nag-commute pa ako, tricycle, jeep, lahat-lahat. Effort, di ba? Kinato ko siya sa room. Usap naman tayo pa. O sige, tara, pasok ka dito. Sabi niya. Hindi, sabi ko pa, yung tayong dalawa lang. Minsan na naman to Pero hindi ako galit sa kanya. Parang gusto ko lang mag-spend time na makipag-usap, makipagkwentuhan sa kanya. O tara, baba tayo sa lobby, sabi ng papa ko sa akin. Tapos yun, nag-usap kami, kamustahan, etc. Masaya siya, nag-graduate na ako. Sabi niya, proud daw siya sa akin. Sabi ko, wala ka nga Tapos sasabihin mo, proud ka sa akin. Pero maganda naman yung pag-uusap namin, casual lang. Nag-sorry siya na wala siya habang lumalaki ako. Ayaw niya magparamdam kasi ayaw niyang umasa ako sa kanya. Sabi niya, he doesn't want to get my hopes high. Natapos yung pag-uusap namin, umuwi ako sa bahay. Na-realize ko na yung sinabi niyang yun, parang gusto niya sabihin na wala kang asahan sa akin, Ivy. Kaya hindi ako nagparamdam sa'yo kasi iyong umasa ka na nandyan ako para sa'yo. Ganun yung dating sa akin. Nakaramdam ako ng galit, saka nasaktan din ako. Pero na-realize ko na lumaki naman ako ng maayos. Nakagraduate ako sa UST pa, Civil Engineering. Ilang months na lang, magbo-boards na ako. Hindi naman ako nagrebelde. Hindi ko binigyan ng sakit ng ulo yung mga magulang ko. Naisip ko na mali pala yung akala ko na kompleto ako pag nandyan yung tatay ko. Kasi kahit wala siya, naging kompleto ako Naisip ko, kahit wala akong perfect na earthly father, meron akong heavenly father na perfect na gumagabay sa akin. Nilid niya ako sa streams of living water. Nilid niya ako sa mga lugar na pwede kong puntahan kagaya ng CYA. Dahil doon, ako naman yung tumatayong tatay sa younger brother ko. Kasi na-experience ko kung hirap na walang tatay Hindi lang naman sa financially, mahirapan ka emotionally. Kasi subukan akong gabayan yung kapatid ko. Yung goal ko ngayon sa buhay, para ma-please si Lord. Kasi siya yung nag-firm sa akin And I know na habang lumalaki ako ngayon, pine-prepare niya pa ako for something bigger. Hindi ko masasabing na-figure out ko na lahat Madami pa rin akong mga challenges. Kahit madami akong challenges, masasabi kong meron akong Heavenly Father na perfect, na pwede kong lapitan anytime.